Yuna! G3. Ang cleavage, pag-usapan. Kailangan pag-usapan. Oo, ang cleavage. Ay, nagtatagitan silang dalawa ngayon. Ay, nako. Choreography ba yan ni Alex? And so, nagtatagisan pa lang sa cleavage, itong nasa kanan at sa kaliwa. Kaya na po ang humusga. Gusto ko mag-swipe ng ATM. Para malaman kung ano, meron akong impond. Teka muna. Nasusukat ba? Nasusukat ba yan? Sukatin natin ang ruler. Sino mas malalim yun ang panalo? Mas malalim yung kay G3. Ako, tatahimik na lang May ako. chikinini sila kayo. Wala ni Mal, may chikinini ka naman. Kakay, ano yan? ano Huwag mong sabihin pasayan. Ginagat ka na higher. Dalawa lang ang paa. Okay, wag na natin pag-usapan kung ano yung nasa dibdib ni Kakay na hindi maipaliwanag. Unidentified object. Okay. Unidentified. So, ngayong araw na ito, alam niyo naman, dito po sa TikTok ay iniisip niyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Topic number 1, gender fluidity. Ano yung sabihin nun? Yun na nga ang problema, hindi namin po alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sasabihin sa atin, mami, papaliwanag sa atin ni Profesora G3. Okay, topic number 2, anti-ghosting bill. May kinalaman ba yan sa araw ng mga patay? Oo nga. Ano ba yun? Dyan, ang poster boy dyan, di ba si Gerald Anderson? O, sabi, ay, nag-name ng name. Please, Gerald. Aga. Hindi, kasi I only found out about that word nung nawala siya sa ni Bea Alonso. Ay, nag-name drop na naman isa. Lagot. Sa poster boy. Bago ka makulong, sandali lang. Topic number 3 is celebrity hookups and breakups. Ang dami niya. Marites time. Pag-uusapan natin. Para tayong para tayong showbiz talk show. Okay, so, go ahead, G3. As an advocate of the LGBTQIA+ community, magandang bigyang linaw kung ano nga ba ang mga termino na aming pagkakakilanlan na alam ko, ilan sa atin ay nagugulahan. Let's all watch this. Si Amadeus sa kanyang TikTok, lalaking lalaki. Habulin nga ng mga babae. Bakit ba hindi? Maskulado na, gwapo pa. Si Althea sa kanya ring TikTok. Litaw na litaw ang magandang mukha at sexing katawan. Ang swerte nga ng dating boyfriend ni Althea na isinayaw pa siya sa mismong debut niya. Lemon na lemon. Pero teka. Bakit si Amadeus ay naging pura Luca Vega? Babaeng babae. At si Althea, na mas gusto siyang tawaging L, lalaking lalaki naman sa damit at figura. Paki-explica, guys, anyari? Hindi naman ako nalito sa kung sino ako from the start. I am a non-binary type of individual. Ibig sabihin, parang hindi ko talaga ganap na nakikita ang sarili ko as purely manly man. Kumbaga, nire-recognize ko rin yung feminine side ko. At yun ang gender expression ko. Sa tingin ko, kaya ko naman mag-heels. Why not? Pakailan ba nila? So umaga, ang pagkakakilanlan sa akin is Amadeus Pahente, Mr. Amadeus Pahente. Sa gabi, as a drag performer, at ako po si Pura Luca Vega. Napasok ako sa drag dahil kung ako'y lumalaki as a queer individual, ginagawa ko yung pagko-cosplay as a way to escape yung reality. Hindi ako nag-shave pag nagpe-perform ako kasi gusto kong ipakita na hindi fix yung linya nagsaseparate sa pagiging babae at pagiging lalaki. Yung mga babae ko pong kalaro dati, halos mahilig sila magsuot ng mga dress kapag nagsisimba kami. Samantalang ako, pa iba-iba. Kaya nung panahon na yun, pakiramdam ko, siguro babae ako kasi yung environment ko po, kasama ko, puro babae.
Pero nung katagalan, nare-realize ko na may mga parte sa akin na nakatago na gusto kong mapakita yung masculine na side ko. Nagpatulong ako sa mama ko na gupitin ang buhok ko hanggat sa natutunan kong gupit-gupitin to araw-araw. Kapag pakiramdam ko na may kulang sa akin, na may gusto akong i-achieve na itsura sa kasarian ko, nare-recognize nila yung mga bagay na dapat talagang mapansin nila sa akin na hindi ako babae, hindi rin ako lalaki, na iba akong kasarian na nandun ako. Gender fluid. Sila ang mga taong kinikilala ang kanilang sarili bilang parehong babae at lalaki. Kaya ang kanilang kasarian ay labas sa gender binary. May mga pag-aaral nga daw na itinuturing ang gender fluid bilang ikatlong uri ng kasarian o kawalan ng sexualidad. Panahon pa nga daw ng ating mga ninuno ay meron ng mga gender fluid. Ang gender fluidity ay isang proseso ng pagkilala ng sarili na kung saan ay ang isang tao ay nagta-transition from one gender identity o maaari din itong gender expression. Ang gender expression ay ang panglabas natin ng kaanyuan o pinapakita natin sa mga tao sa pamamagitan ng damit, ng ating pananalita, ng ating mga gestures. Ang gender identity ay ang ating internal na pagkilala sa ating mga sarili. Kung tayo ay mga lalaki, babae, o maaari tayong mixture ng masculine or feminine. Naguguluhan pa ba kayo? Pues atin na itong pag-usapan dahil mahalaga ang kasarian sa ating pagkakakilanlan. Bubusisiin na ang issue ng gender fluidity ngayon dito sa TikToks. Nakakaaliw, diba? Saka masarap pag-usapan ang gender fluidity. Anong masasabi niyo, Ikaw guys? naaaliw, kami nalilito. Ako nalilito. Kami nalilito sa Oo, totoo sabi ko, lang. hindi ba? Naaliw ako sa kanilang dalawa. Parang kilalang-kilala nila yung sarili nila na enough para mag-shift sila from male to female. At hindi yun nagkukos ng problema sa kanilang pagkatao. So teka muna, sandali lang ha. Ang sabi kasi sa klase, sa Ateneo na inattendan ko, ang naintindihan ko lang yung suma total na there is no such thing as gender. You are who you act to be. Okay. So, pareho ba yun? Pag-iwalayin muna natin siya. Ang gender identity kasi ay ang pagkakilala mo sa sarili. Katauhan mo siya. Ang sexual preference ay kung kanino ka attracted, kung kanino ka nai-in-love. So, dalawang magkaiba yon. Gender identity and sexual orientation. For example, ang gender identity ni Alex ay lalaki. Sabi Ang niya. sexual orientation niya ay so far straight. Tama? Kasi puro... Doon na talaga. Hindi ka confused. Di ako Wala nang solid hindi to na solid. mabago. Parang laban na yan. Ganon. Okay. For example, ako, ang gender identity ko is trans. Okay. Trans female, trans woman. Ang sexual orientation ko is straight because I am a woman. So, ang attraction ko ay opposite ng sex ko. Because my identity is a woman, sa lalaki ako na-attract. Sa I'm a straight guy. Yes. Ang gusto mo. Yes. Actually, hindi na straight guy ang hinahanap ko. I wasted so much of my life parang in relationships with straight guys. Naku, hugot na. And then, so, Nasa yung wine. Meron kasi, ito, lately ko lang talaga siya na 1+1. Merong mga lalaki, ang tawag sa kanila ay trans-amorous. Meaning, preference nila ang trans women. Pero ito kasing gender fluidity, iba to. Ano Ibig naman sabihin yan? itong Bago? gender fluidity, kayang-kaya mo maging babae at maging lalaki. Easily shifting. Kasi lahat tayo nasanay tayo na binary ang gender, di ba? Babae ka lang or lalaki. But then we now know that it's a spectrum. Kasi hindi natin pwedeng itatwa yung mga katulad ko, yung mga nasa LGBT community, kasi hindi naman kami haka-haka. Kaya pahaba ng pahaba, LGBT. That's why it's a plus. That's why it's a plus. Oo, di ba? So habang may nadidiscover, humahaba siya. Tama? Hindi siya... Hindi, nakakariya First time ako. speechless si Alex. Alam mo, ginaano ko yung sarili ko. Ang topic natin ngayon is, nagpo-fall lang naman yan doon sa pagiging politically correct. Pati yung pag-define sa mga transgender, gay, kailangan na rin nating mag-ingat. Pwede kang magkamali ng pure na pagkakamali eh. And that's Innocent, forgivable. oo, Nagtanong na ako dati yan kay GT nung nag-guest ko siya sa podcast. Generally, how people present themselves is how they want to To be called. addressed. Yes. Okay. Diba? So kung
bihis babae, babaeng itsura, mukha ng babae, babae ng So, she. pag-present. She or Eh, her. paano yun? Yung gender fluidity na yan. Mukhang Minsan babae, pero may minsan balbas. babae, minsan lalaki. That's why sila ang preference nila, they or them. Eh, paano if you, Mahirap, what if diba? you're just talking to them? Alam mo, you say, hi, they. Oh. Ay, hindi. Totoo yung pangalan. Pero yung mga, pag third person, they were telling me. Oo. So parang siya yung inaano mo, isang person lang. Pero kasi gender, I'll give you an example. Gender fluid si Paolo Ballesteros. Because? Si RuPaul. Kasi Oo. kaya niya maging lalaki, comfortable siya, yung pangbihis niya, yung pag-present niya sa sarili niya, lalaki siya. Gender fluid. I think ang gender Sa tingin ko, identity tama ni ba, Paolo Tal- is tama ba? gay. I think Paolo is gay. Oh. But he is gender fluid kasi kaya niya maging babae. Kasi pag nagbihis babae, Babae siya, mukha babae siya. talaga. He's hosting a show now, di ba? Oo. Na talagang naka-gown siya and everything and caring-caring niya. So pag naka-gown siya, she siya. She siya. Oh, pero Tama pag ba? Oo, kasi ang nag-host tawag sa siya kanya, ang tawag sa Itbulaga, kanya sa show is he. Mama Pao eh. Oo. So, Mama. So, ibig sabihin, girl, female yung mama eh. Yun. So, paano ba kung anong suot niya? Doon siya tatawagin. Doon Halimbawa, siya nagdakita ko tatawagin. magbukas ko, ay, Paolo, kay barkada ko siya. Yeah, nakaaga. I suppose, Oh, oo. pare, kinabukasan, pag nabababae siya, Oy, Mare. Ganon. Kami na mag-a-adjust. Nasa amin ang burden. Gareth. Diba ganun yun? Gareth. Get it? Got it? Okay. Pero, ate ko rin ito talaga. Siyempre, na-expose na ako sa Halata show. kung sino yung hirap na hirap. Hindi, Sa topic na ito. Hindi, na-expose na ako sa show business eh. Kaya para ano talaga ako, ito yung mentality ng maraming mga lalaki. Alam ko madaling intindihin yan. Pero sa ating mga, doon naman ako pumapanig sa nakakaintindi lang na may lalaki at may babae, period. Oh. Ngayon, masisisi ba natin sila? Paano kung yung talagang paniniwala nila? Di ba parang pag binago mo yung paniniwala nila, pakikialam din yun sa karapatan ng isang tao? Pag sinabi mong mali siya, di ba that's also... I get his point. Yes, I also yeah, get this yeah. point. Yes. Yeah, Actually, have especially a those who point. are very conservative. Yes. Diba? You cannot really sway them into believing na may LGBTQIA+ na. Diba? Sa kanila, babae, Kaya nga, lalaki lang. yung rights naman ng dalawang taong dumaki na babae at lalaki, pagka binago mo siya, it's also, paano mo naman sasabihin? That's why it's respecting the... That's why the response is to educate. So dapat tuturuan para alam, para aware kasi ngayon pag ignorante ka, parang hindi mo na rin masisisi yung mga kausap. Kasi nakakaluhalubilo natin iba-ibang klaseng tao. Hindi ka naman nakatira sa bahay ka lang na yung mga paniniwala mo lang rerespetuhin mo. Kailangan pantay-pantay din ang pagrespeto sa lahat ng paniniwala. Gusto So I ko think yan, the approach is really to educate. Hindi na natin papakailaman yun. Tsaka kung sila man ay naninita o nagsasabi ng masama, siguro wag na lang natin bang, kahit masakit ba, hayaan na lang natin yung paniniwala para at the same time, yung mga katulad ni Ma'am G3 ay irespeto rin na, o sige, hindi natin sila papansin, basta ito kami. Wag lang nagsasakitan sa social media, wag nagbabashan, wag kasi... Respeto na lang. Yes, Respeto. kasi I totoo think eh. that's the bottom line. Respect. Yeah. At the end of the Correct. day, Pagkatao. yung pagkatao niya, ang titignan mo, hindi naman yung kasarian niya. Di ba? Yes. Pero yung isasama mo sa curriculum ng school, naku, nakikita ko lang, marami Oo, magpo-pull maraming out. magre-react. Marami magpo-pull out ng magulang. O kung Corina Sanchez nga, Nung, na-confuse. nung binago nga yung may dinagdag na di ba ngayon binagdag, Plus. may bagong sistema. IA+, Galit na oo. galit ako. Bakit? Hindi ko na nga alam yung sagot sa original eh. Nilagyan niyo pa ng bagong formula. Hindi naman formula So yun. where, dun sa LGBTQIA+, where does the gender fluidity people fall? Under queer and under plus. Yeah. Plus, sa plus. Okay, tanong, madadagdagan pa ba yan? Yun na yun. Siguro, kasi alam ko merong P, may pansexual. Ano yung pansexual pansexual? naman, Hindi, in love ka sa lahat. Hindi lang sa girl, boy, pati sa trans, lahat. Kung ano mang identification Kaya nila. mo. Ako pansexual Parang ka lang. Okay. Pero, Nai-inlove ako sa lahat ng babae. Hindi. Straight ka. sexual ka lang, period. Very sexual. Pag sinabi ng babae, pag asawa ko, babae ka, no, I'm pansexual. Oh my God. Alam mo yung pansexual, F-U-N. Alam mo na natututo ako dito ng tama? Ginagamit ko na sa mali eh. Tama ka doon. Tama ka Yung doon. sa akin lang din yung sa school ba, kung kunyari ikaw teacher ka, Oo. tapos mataas din ang respeto mo sa mga alaga mong bata, sa mga tinuturuan. Kumbaga, initiative mo na, dito sa klase na to, 'di ba? Hindi naman sa isasama sa curriculum or ano. Kumbaga, Acceptance. kumbaga kung ikaw isang guro, 'di ba? Pangalawang magulang ka, 'di ba? So ituro mo sa mga bata kung ano ba yung dapat na pagtrato sa mga makakasama mo sa eskwela na gano'n. Yes. Nakakatakot yan kay eh. 'Di ba? Hindi naman ituro ba? Hindi, Kumbaga, kasi pag i-orient mo lang pag sila may na ganito. nanay at tatay na magsasabi na,
pwedeng maka-impluwensya. Hindi, di ba? Ang nanay mo ba sasabihin, Ay, hindi. wag mong pansinin yan. Ano yan, ganyan yan. May mga Hindi, ganun, ang pero ibig di sabihin ba? yung, Syempre, yung topic na yan, may kailangan ng Guidance. ng approval ng ano yan. pero alam mo, Punong kaya. ministro. Kaya yun. Kaya yun, depende yun sa tao. Kaya yun. Pero alam mo, Kai, ang ministro. maganda ngayon, itong Meron ng ganun itong eh. younger generation, itong Gen Z, Oo. sila Mas ang nakakaintindi. mas accepting na generation. Yes. Sila yung nakakakilala na ng pagkakaiba ng bawat isa. So I have hope that in the future, all of these LGBTQIA plus kids will have an easier time than I did, than people of my generation did. Who had to Because, suppress. Oo, ngayong yung mga generation ngayon, sobra na silang embracing sa isa't isa. Tsaka parang now it's so When you easy look at now, them, di ba, yeah. to shout to the world, ganito ako. Parang hindi ka na masyadong ginajudge. Wala nang judgment. Di ba? Wala nang Yun yung judgment. Parang, difference. okay, parang ganun lang, It di ba? starts in the home Yeah. and then in the community. Correct. Very good. Okay. Nakakaloka yung topic natin, pero very educational. Very educational pero lito pa rin tayo. Nahihirapan pa rin tayo, pero naiintindihan natin yung pagdating ng tamang panahon kasi ito na ang susunod nating topic. Ay, na-ghosting ka na ba? Na-ghosting ka na ba? Kahit hindi November, na-ghosting ka na ba? Okay Bad. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik na... Fluid! Welcome back sa TikTok. Ginamit yung ghosting ha. Speaking of ghosting, kamakailan nga ay final ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Saludo kami sa iyo, Congressman. Ang House Bill number 611 o ang Anti-Ghosting Bill kung saan ang ghosting ay maaari nang maging isang emotional offense o abuse. Sarili ka sound effects, ha? Pakinggan natin ang saloobin ng ating mga kababayan dito. Bago tayo mag-ghosting, let's watch this. Karaniwang eksena kapag naghihiwalay ang magkarelasyon. Ikaw ang hindi marunong makinig kasi hindi mo naiintindihan kung anong problema. Hindi mo pinapakinggan. Paano kita papakinggan? Paano kita papakinggan? Alam mo, Ayan, bangayan. tama na, tama na, tama na. Meron namang iba, kalmado lang. At meron din na just a text away. Pero ang nakakatakot sa mahiwalayan ay yung mga biglang hindi na nagpaparamdam. Parang multong biglang naglalao. Ghosting ang tawag. Wala na, hindi na ako yun. Ikaw, na-ghosting ka na ba? Biktima ako ng ghosting. It was year 2019. And then I met this guy through online dating. Tapos after 6 months of, as in constant talking, everyday talking, bigla na lang siya nagsabi na I'll be gone. And then after nun, wala nang any communication after. Literal nga na iniwan sa ere kasi peloto siya. Sobrang nakakapanlumo. Hindi ko nasabi yung gusto kong sabihin sa kanya. Yung overthinking din, parang hindi ka na makakain, hindi ka makatulog because lagi mong iniisip yung nangyari. Like those months na yon, tapos parang wala lang sa kanya. Parang ganun na lang ba yun? Napunta nga daw sa depression si Jeya. Mental health ang tinamaan. Kaya kahit 3 taon na ang nakakalipas mula nang siya ay mag-ghost, may trust issues pa rin siya hanggang ngayon. Inihain na ang House Bill number 611 o Anti-Ghosting Bill na gagawing emotional offense ang ghosting kapag naisa batas. Ang tanong, gaano kabigat ang parusa kapag batas na ito? O sapat na ba ang mag-sorry? Walang takot. Pag-usapan natin ngayon dito sa TikToks. Kailangan ba talaga ng batas para doon? Oo nga naman, di Yun ba? nga, Common hindi. decency. It's common decency. Oo, correct. May mga bagay, kasi di ba may mga bagay naman na nangyayari, pero lahat ba ng mga bagay na nangyayari kailangan may kaakibat na batas? Batas, oo. Parang masyadong mababaw na yan. Kung pati yun, ibabatas mo pa yun. Ang ghosting kasi dahil yan sa may mga, may ano na ngayon, cellphone, may ano dati,
Wala namang ganyan lang, eh. or bisita. Saka pag hindi Winilanda ka kursunada, hindi naman yung ghosting. Sinunod mo lang yung puso mo. Saka hindi naman dapat kailangan lahat magpaalam eh. Teka muna, sandali lang ha. May relasyon kayo ha. May relasyon kayo. Hindi ba lang karapat Nagkikita dapat? kayo araw-araw. So meron na Nag-uusap. talagang emotional attachment. Biglang hindi ka na nagpakita. Alam mo, marupok ako. Halimbawa, mag-iipag-split ako, tapos nakita ko yung babae, tapos haplos-haplosin ako. May extend tayo. Anong gusto mo? I-ghosting ka o tapusin ang hirap? So wag ka na magpakita. Dahil babae kasi, alam mo, ayoko na sa kanya. Ayoko na sa kanya. Pagbukas ng pito, nakaganyanan na lugar. Limot. Balik. Sige, magpapaliban ko muna to. Kaya minsan, wag na lang magpakita para mas... Ang lalaki kasi... Hindi, kasi when you say ghosting, ibig sabihin na wala ka na lang talaga yes. sa face of the earth. Wala. Ni text, di ba? Ni Magpaalam. nagparamdam, wala. Yan ang alam ko, ha? Social So media, ano ba wala. naman, sabi mo nga, may mga cellphone. Eh, di ba, maski na informal, break na tayo, ha? Wag lang yung, para at least may closure, whether May the girl or ebidensya the kasi boy. pag nag-text. Maganda kasi, ito na naman, masisira naman kayong mga lalaki, pero sabihin ko ito. Minsan kasi, kaya nag-ghosting ang lalaki. O, ito na ha, aminan na to. Amin na Please, na. ito na lang. Kanina pa. Okay. Oh. Ganito yan, ang tinatawag namin dito ay reserba. Pag wala, patay tayo dito. Pasensya na po. Ganito. Ito, baka ganyan nyo na marinig. So, hindi kita ispitan, patpi. Mag-ghosting lang ako. So, wala ang closure. Yeah. Tatry ko muna dito. Pag hindi nag-work, mabalik balik ka. ako sa'yo, girl. Ganun ba Pag yun? sinabi mo na wala ka eh. Wala, nag-isip-isip lang ako, pero na-realize ko, mahal pala kita. Pero pag kami nag-work, tuloy ang ghosting. Buti na lang ghosting habang magnobyo pa lang kayo kesa sa mag-ghosting siya na asawa mo na. I think that's worse. Wala. May ganun Patayan din na kasi. yun. Oo, di ba? Grabe That's naman. worse. Pero kasi pag relationship, yun na nga, yung mga Gen X, Gen Z, iba na ngayon nila, hinahandle yung mga relationships eh. Di ba? They're not into confrontations. They don't know how to express their feelings. Di ba? Ano sila kasi suppressed eh. Di ba? Pagka nag-ghosting ka ba, Kakay, ano ba ang kantang bagay dyan? Yun. Ano yung Oo. mga, Ka. sa mga pub house, sa mga Ito kasi ang beer house. tumata kasi sa isip ko to eh, nung minsan na may nawala na lang bigla. Oh, Nako. So nag-ghosting ka na So, din. Tatlo pang ito beer. Si ano ba yan? Ito lang ang kunta sa isip ko. Now that you're gone, I wish you never have to go. Now that you're gone, this pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. Kasi hindi mo pinaklaban ang ghosting. Yan ang tanong ko, G3, at saka Kakay. Hoy, pumalakpak naman tayo! Hindi, bago matapos na yung kanta, may mga kantang kahit wala kang problema, magkakaproblema ka. No, I want to find out. I want to ask G3 at Kakay. Kasi umamin naman sila na nag-ghosting sila. Would you have preferred na in your face, nakipag-break sa'yo, or ginost na lang kayo? Talaga? Do me the decency of breaking up Maski na in in your your face. face. Kasi ang ghosting, masakit ma-breakan, di ba? Oo. Sobrang sakit ma-breakan. Yeah. Pero yung ghosting kasi, yung proseso niya, parang may ginawa ba ako? Yung may Oh, kasama may siyang emotional self-doubt. torture. Yes. Meron talaga siyang torture. Kasi Oo. hindi mo alam kung anong ginawa mo. At least pag nakapag-break sa'yo, sabihin sa'yo yung reason. Di ba? Pero is it the ghosting enough closure for you na hindi ka na nga, wala na nga, Hindi. you didn't Hindi. hear from him? Hindi, forever ka-tortured yan. Pero yung pagpapasa ng batas na yan, medyo, feeling ko lang baka lang malabo. Kasi anong provisions nun? Paano mo establish Ipiprove. may relasyon kayo? Yes. Paano mo establish may mental torture? Paano mo establish, alam mo yung ganun ba? Yes, ako Eh rin. meron namang free will at saka rights. So yung lalaking ayaw na magpakita, hindi ba? Parang may Mahirap utang sa'yo yan, mag-move on Patty. sa ghosting. Parang may utang ako sa'yo, tapos bila lang di ako nagpakita. Bilang ikaw lang ang lalaki dito, anong tips mo sa mga lalaki na may balak mag-ghost? Paano nila dapat Ang i-break up? seryoso ni Patty sa Ayusin topic mo. na to. No? Patty, Hindi, kasi curious ako eh. Kung Sige. ano eh. Okay. una, Oh. hindi ako mag-ghost. Okay. Pangalawa, hindi ako mag-break. Bakit? Pag nag-break ka, ang mga babae may kulto yan. Kakalat ang reputasyon mo na nag-break ka. At hindi ka na makapanligaw sa iba dahil meron ka ng... Kailangan dyan lagi ikaw nasaktan, ikaw ang bernake, ikaw ang ginosting. Sa mga lalaki nanonood sa atin. Visit nila ang www.alexcaglias.com at kunin ang brochure para mag-ghost. Pinag-uusapan din lang naman. Pinag-uusapan din lang naman ng mga breakup. So, eto na ang Tita Marites portion. Kasunod na ang tungkol sa mga celebrity hookups and breakups.
kailangan kayo ay in the know sa pagbabalik yan ng TikTok! Ngayon 2022, sinurpresa tayo ng mga intrigang hiwalayan ng mga sikat na personalidad sa bansa. And personally, hindi na bago sa akin to. Been there, done that. Normal lang naman talaga ang mga challenges sa isang relasyon. At maswerte ka nga kung meron kang happy ending. Panoorin natin ito. 26 na taong nagsama bilang mag-asawa. Nag-celebrate ng 20th Crystal Wedding Anniversary sa Africa na Game of Thrones ang team party. At sa kanilang 25th Silver Wedding Anniversary, safari motif naman. Akala natin forever ng pagsasama ng lifestyle icons na sina Tessa Prieto Valdez at businessman na si Dennis Valdez. Pero kamakailan lamang, nagsalita na si Tessa sa breakup nilang mag-asawa na nagdulot sa kanya ng matinding trauma. It was very painful and of course I felt the betrayal. Of course it's very traumatic and negative, but it's so easy if you have support groups, if you have people that love you and that see you in that new face you are. Yeah, the friends. And all kinds of healing ginawa ko na. Parang for drug addiction and for Alcoholics Anonymous. Meron ring therapy for healing for marriages. Of course, in the end, it's God. So, you know, God will find the real reason and the timing of it all. Kumikinang-kinang naman ang mga mata at love life ng aktres na si Janine Gutierrez at ng aktor na si Paolo Avellino. Nagde-date na nga daw ang on-screen love team. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa nang magkasama sa isang teleserye. Sabi ni Janine, aba, madalas daw niyang mapanaginipan na boyfriend na niya si Paolo. Bagamat ayaw umamin ng dalawa sa relasyon hanggang ngayon. Kumakalat naman sa social media ang litrato ni Janine at ni Paolo na magkasama at sweet na sweet sa Palawan, pati sa New York City sa Amerika. At maging sa mga presko nila ay nagpapatutsadahan ng malalagkit na salita ang dalawa na nangangamoy, sila na! I-reveal na namin ang mga nasa likod ng intrigang ito, makimarites na dito ngayon sa TikToks! Ay, alam mo malungkot pag nakakabalita ka ng mga hiwalayan. Yes. Nakakakilig when you hear people getting together, hooking up. Pero masakit lalo na pag kinasal. Tapos bago sila kinasal, lalo na kayong kay Dennis at kay Tessa nga, 25 years, they celebrated their silver wedding anniversary. Tapos mauwi lang sa hiwalay. Sino pa ba ang mga alam natin? So si Tessa at saka si Dennis Valdez naghiwalay. Si Tom Rodriguez. May bago! Nako, sandali lang. May bago pa. Ang masakit dyan, ako nag-go sa kasal ni Carla at Tom. Ah, ganun ba? Kaya matagal sila magkarelasyon. Yes, mga parang 10 10 years, Tapos diba? 4 na buwan lang naghiwalay sila. So, Ka ng kuning host. Ang hirap. Yun ang learning. Pero dito kay Moira. Oo, nag-sorry si Jason, di ba? Nag-public Nag-post ano siya. siya, post. Apology. Na sinabi niya naging unfaithful siya. Kay Pero itong kay Janela Marcos. and Marcus, di ba? They have a child? Yeah, may anak sila. Oo. But they were not married. Correct? Hindi sila kasal. Hindi sila kasal. Dapat sila kasal. Ang hirap nun, yung maging, Bakit? maging single mom. Oo nga, mahirap talaga ang maging single mom. Pero kakayanin yan, mga babae ngayon, ano na yan mga empowered na kasal. Yes naman! Feel ka power mo, sister! Diba? Yeah, diba? feel it. You'll do anything for your children. At saka usually sometimes nga, they say nga that the child is the blessing yun na lang, pag nakikita mo siya, ay natutuwa ka. Huwag ka na magsisi. Okay, so pag ikaw ay, kunwari naghiwalay kayo, magjowa, ano ba ang pwede mo ikanta sa sarili mo? Ano? Kakay. Para maghilom yung dibdib mo, ano ang... Ano nga ako kasi pinag-uusapan pa lang. Siyempre, talagang pamatay to pumutok talaga to nung nangyari sa kanila yung ba't di mo sinabi na ayaw
ko ang kailangan, pero di ang mahal. Ikaw ang kailangan. Ikaw ang kailangan, pero hindi ikaw yung mahal. Masyado masakit. Masyado masakit. Sino kumanta niya? So pag-usapan naman natin ngayon yung... Bakit ka bigla nag-moody? Ano ba? Kasi di ba masarap uminom sa dulo ng bar, yung madilim, tapos alas 4, nilinis yung mga waiter. Tapos, di malinis dahil, may pinagdadaanan yan. Ano gusto mo pag-usapan, J3? Ano sabi mo? Masyado masakit yung pinag-uusapan natin. Punta naman tayo sa nakakakilig na part. Yung mga... Parang meron ka Yung bang mga G3, meron ka bang gustong ikwento Oo, muna? sige nga. Kasi meron ako exclusive interview with Janine Gutierrez. Akala ko tungkol sa sarili mo. Ay, hindi. Okay. Kay Janine. Okay. Sige. Kasi noong una, ayaw pa niya talagang sabihin, ayaw pang diretsuhin. So, iniikot-ikutan ko pa siya hanggang sa komportable na siya. And then sinabi niya, actually, hindi kami naging kami nung nagsushooting sila. Ng pelikula. Sino to? After daw. Ng Si serye. Paolo So, parang Adelino. na, she was Na-develop. caught into her own, tongue. Nakahuli ko siya sa sarili niyang dila. So, sabi niya, nung nagpo-promote na sila. Doon lang nag-umpisa. Tapos sinabi na niya, sabi ko, what's good about him? Tapos sabi niya, yung meron kang kasama sa industry na alam niya na pinagdadaanan mo, yung schedule mo, ganyan. So parang, yun, napaamin siya. So, yung bang pinakabagong relationship ngayon sa showbiz? Sila pa ba? Madami. Gusto mo pa malaman. Sige nga, Sila pa? J3. Kakasimula pa lang. Spill. Madami. Pero syempre, hindi pa natin Confirm? hindi natin sila uunahan. Oh, sige. Ay, ano ba? Itago na lang sa mga letra. Former beauty queen. Former Tapos beauty nag-break sila nung sikat niya na Ay, kilala ko actor. yan. Yung pagkasama mo sila, parang, oh, bye. Di ba? Sweet-sweet. Ganyan kasi tangi. Sabi, huy. Gagano Gagano ka na lang eh. Huy. Ay, ikaw, Corina. Sino mag-contribute ka naman? Alam mo, ako ang may... Sa mundo ng mga Mga politiko at socialites. Yung Okay. mga Sino? Mga nakakaluwag-luwag. bago Alam mo, mga ako ang may pinakawalang alam sa lahat. Ako parati ang huli sa balita, Tita Marites. Si Prince Charles. Ano ba si Camille? Ayaw ng mga I'm sorry, level mo eh. Alam mo ba na si Prince Charles pala, tsaka si Camila? Oh, sila pala? Ang tagal na! Ate ko. Kaya nga, di ba hindi na Camila Palace, Camila Homes? Bakit? Sorry, Team Diana ako eh. Ako rin. Team Okay, Diana Team Diana. talaga. Pero ito, Ako, Team True Love. Team True Love. Ako parang lang since binanggit na ni Corina I don't si know about Prince that. Charles, na King Charles na ngayon. Yes. Nakita mo na Wait, Pat. Ako nagbanggit. Okay, acknowledge naman ako. Okay. Since Ano ikaw ba nagbanggit, yes? hindi, gusto ko lang sabihin, Pat. kung nakita ninyo yung mga periodiko, di ba, magkasama, dumating, di ba, si Prince Harry at saka si Meghan. Oo. Sila sweet-sweetan, nag-holding hands. Tapos, si Harry, si William at saka si Kate, malayo sila. nakita ko rin yun. Nakita ko Bakit? rin yun. Tapos, binuksan ni Prince Harry yung pintuan ng sasakyan para kay Meghan, para sumakay. Deadma si William. Hindi kasi, di ba, as before that, maraming nachichismis na parang galit talaga si Kate ngayon kay William. Kasi parang may naririnig daw siya na may extracurricular. Alam mo, Pat P, hindi lang tayo makakalaboso sa Pilipinas. Baka ma-extra Sa UK. Baka makalaboso pa tayo sa UK. According yan sa OLA. Na-deny si ate ko yung pumunta UK. Denied sa embassy. Hindi ba? So you're talking about the... Tayo maban sa UK. Okay, I take it back. So I take bago it back. tayo matrobol kay Pat P, eto na muna, magbabalik po ang... TikTok! Parang meron akong gustong ihabol. Ano? Yung issue ni Kakay. Ay! Pinag-usapan ng marami yun. It was all over social media. Paano ba kayo Sino ba? Paano ba kayo Si naghiwalay? A o si M? Ay, si Aaron? Oo. Okay kami. Paano Kasi di di ba ba nasabi? Di ba medyo kinampihan pa kita nun sa social media, Aaron? di ba? Oo. Actually kasi marami na kaming hindi pagkakaintindihan ni Kuya. Pero in fairness kasi ang di kasi alam ng mga tao, nag-try siya for almost 3 years
na mag-reach out. So talagang gumagawa ng paraan, ako lang yung ayaw. Tapos nung finally, kasi ang ano ko, sabi ko, ayaw kitang kausapin hanggat sobrang sakit pa. Yung, Ano ba yun, nagpa-fall? ano ba yun? Hindi tayo tapos doon. Siguro na in love lang talaga ako kasi hindi Pero na, kaibig-ibig pa-fall naman siya. siya. Dumating naman kami sa point na feeling ko tinry naman niya. Na mahalin ka. Tinry naman niya. Kasi alam mo, in fairness kay Kuya, sinusundo ako niyan sa bahay. Tsaka si Aaron, ginagastosan ako noon. Akala lang ng iba na ako laging ginagastosan ako. So it wasn't romantic, it was platonic for him. Pero ikaw I don't romantic. know kasi ano eh. Ay, Hindi, nako. cute lang. Sa totoo lang, nagbibiro lang po ako ang haba ng kwento. Okay? May take two pala yan. Oo, magpasarap muna kayo dyan sa sopaha dahil mamahalin yan galing sa Home Sweet. Yes. Thank you, Home Sweet. It's a beautiful sofa. It's so comfortable. Basta, tandaan ninyo mga kaibigan, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-usapan ang dapat pag-usapan. Pero sa tripa, walang basagan, please. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Sama-sama tayo muli sa susunod na Sabado. Ito ang... TikTok!